Prepare. Una sinabi ko sa directors namin na kasi mas marami po akong ginagawang teleseries. So, sabi ko, if very teleserye acting ko, please feel free to shout at me and just correct me. Kasi pang pelikula ako rin. But, you know, with the projects that I've been doing, karamihan din doon, period. So, ngayon naniniwala na talaga ako yung features ko. Dapat, me and Professor Xiao worked together para sa Pluma, kung saan Jose Rizal naman ako. Sa Maria Clara Ibarra, kung saan si Elias ako, bilang actress, Bonifacio din yun. So may konting, I was able to dab a little bit into it already. But the preparations with speaking and the looks, you know, just appreciating the history kasi hindi ako lumaki dito, that's one. Kaya medyo hindi ko na-appreciate yung history before. I grew up in Singapore, I had to learn Filipino. So itong mga bagay nito parang hindi ko na, I used to take for granted. Pero doing these projects, mas naging madali, mahalin yung project. So yeah, in terms of preparations, ano pa ba? Yeah, that's for me. To be honest, hindi ako masyadong nakapag-prepare. Kasi, kumbaga, 12 years ago, hindi naman ako part na, hindi pa yung Oryang yung totoong role ko. Extra ko nun. And, ako yung yaya ni older Oryang nung time na yon. And, lang din po ako, nag-body double ako kay Lovely. Yes. Tapos, last year, I think, or around last year, kinontak po ako ni Direk Ellen and yung manager ko na kung willing ba akong saluhin yung ibang parts for doing Oryang. And I said yes, kasi si Direk Jeff naman and Direk Arjan Mar yung kasama. So, ayun. And in terms of preparation, did I read some books? Walang chance. And as along the way ako natuto na nandun kasi si Prof. Xiao, nandun din si Sir Roddy, nandun din si LJ. And nagtanong ako tungkol sa perspective nila on how Oryang is. And based dun sa mga kinuwento nila, and based din dun sa script na naibigay sa akin, parang nag-imagine na lang ako kung ano ba yung danas ni Oryang noong mga panahon na yon. And syempre, nandun naman si Direk Arjan Mar to guide me. So it's parang kumbaga along the way po ako natuto. Thank you. Miss Gina? Dagdag lang po siguro ako dun kay Laura. Kasi sinabi niya na parang napansin na lang namin na nag-edit na kami. O, di kasi Laura to, yung ka-double. So parang kami din, hindi namin alam, hindi namin sinadya na kontakin siya dahil double siya. So parang yung tadhana na lang siguro yun na parang inilapit na lang din kami kay Laura. Kasi sa editing na lang namin siya napansin, bakit sa'yo to? So maganda rin yung parang nilalapit mo sa yung mga nagkasama-sama pa dati. Talk about opening opportunities. Okay, sige po. Miss Gina? Yung pelikulang ito, kinagagala ko na napili akong gumanap. Sobra ang aking tutok at panay rehearsal ko. Kahit na paano, siguro naman magugustuhan ninyo ang pelikulang ito. Salamat po. Thank you po, Miss Gina. Sige, Direk. Okay, dadagdag din ito kay Gina. Ang ganda rin din kasi ng pagkakataon kasi siguro na-delay siya na na-delay. Parang iwan ko joke siya, pero nag-prepare siya na magpapakayat talo. Kasi mas bumagay yung niya, yung somehow bumagay yung hindi ko masabi yung dati. Pero mas bumagay yung nung nag-shoot kami ulit. Kailangan bumayat ako kasi parang hindi tutugma. Alright. I just want to add,
Election si Gina noong 2015 at saka nag-shoot din siya noong 2025. So you can see how she looked 10 years ago and now. Awesome, no? Kasi yung ilang Tagalog, hindi ganun kadali, no? So siya and the late Spanky Manikan, talagang pinag-usayan nila, no? To make their dialogues seem natural. Thank you po. Yan, thank you. Exciting kasi makikita natin kung paano pinanday ng panahon si Miss Gina sa pelikulang ito. Yes, you have another question? Hello po, I'm Alan Salvan Stars po. Just want to ask, Miss Gina pa rin sa Elora. You're portraying the role of Ka Oryang, di ba? So, parang Ka Oryang is woman of integrity, saka very powerful women, di ba? Kayo, paano po kayo nakarelate dun sa character niya as you do yung kanyang character? Nung yung what have you learned from her, being a woman, at paano po nakarelate dun sa personal life niyo, si Ka Oryang? Nakarelate ako bilang isang ina at babae may pinaglalaban. Thank you, Ma'am Gina. Si Elora naman. Ako po marami po akong natutunan sa kanya kasi at a young age si Ka Oryang marunong ng bumoses. Kumbaga, opinionated siya and she fights for what she thinks is right. She speaks her own mind. And parang kumbaga, binigyan ako ng lakas ng loob na gayahin siya in terms of kung ano yung hindi ko gusto or ano yung hindi ko kumbaga natuto akong maging opinionated sa mga bagay na I think hindi dapat. So yun. And bukod sa pagiging opinionated and ni Ka Oryang, hindi siya sumusuko. Pinakita dito kung paano sa matagal na panahon, hinanap niya talaga si Andres, pero hindi siya sumuko despite the hardships that pinagdaanan niya. So yun din yung isang nag-inspire sa akin na magpatuloy at magpadayon. So, meron po kayong pelikula na ginawa yung Excuse me po, Direct Ellen. Hi! Ayun! Siyempre, pina-approve mo na sa inyo. Kayo sa gitna, kayo sa gitna. Dito ba tayo? Doon tayo sa taas, ha? Ha? Picture lang muna. Samahan ko lang kayo. Elora is also here, ha? Asan na? Where is she? Patawag niyo na lang na kayong PA system. Okay, 1, 2. Wait lang po, sis mo. Ang buntis, hindi pwede lumipad eh. Wait, the director is also here. Tawagin niyo na si Arjan. One picture here, guys. 1, 2, 1 more. Here po sa perfect. Dito, sa akin ko yan. Yeah, the director is here. Let's call the director. Sumabi dyan. Saka na ako. Enough pictures na ako. Diyan kayo. Kasama kayo. Ay, dyan muna kayo. Dito ako, katabi ako na iliro ako. Ay, belated happy birthday. Sabi dyan. Ay, birthday na pala ninyo. Ay, guys, one look here. ay, pareho lang yan. Dito na lang tayo. Sa likod dito. Dito na lang ako. Dito ka. Ayan, ang girls dito. Elora and Rocco. Sige, tanggalin ko lang po yung media. Ako ang mama san. Ako ang mama san.